Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ngayon ay araw ng Biyernes, November 28. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Benguet Police, binunot at sinunog ang marijuana plantation sa Kibungan, halaga ng humigit kumulang 1.2 milyon peso na kumpiska. 55 anyos na lalaking dating kaalyado ng CTG, sumuko sa 10 First Maneuver Company sa Pinili, Ilocos Norte. 22nd Maneuver Company, agad nagsagawa ng evacuation operations sa Solana, Cagayan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Binunot at sinunog ng Benguet Police ang marijuana plantation sa Kibungan, Benguet na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.2 milyon. Bilang bahagi ng kanilang kampanya kontra iligal na droga, ang buong detalye ng balita ay tinutukan ni Patrolwoman Jomalyn Kakanindin. Dahil sa patuloy na pagpapaigting ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra droga, matagumpay ang isinagawang marijuana eradication kaugnay sa Uplan Binadang at Uplang Sukisok ng mga operatiba ng Benguet Police Provincial Office sa isang communal forest sa Kibungan, Benguet nito lamang ika-26 na araw ng Nobyembre taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Kibungan Municipal Police Station, PDEU-PIU ng Benguet PPO, RIU-14 ng Procar at ng PDEA CAR. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng 2 plantasyon na may kabuang tanim na 6,000 peraso ng fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1,200,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatibang mga ipinagbabawal na tanim sa mismong lugar matapos maidokumento at makakuha ng sapat na samples upang isumite sa Regional Forensic Unit CAR para sa karagdagang pagsusuri. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng Benguet PNP sa pinaigting na kampanya laban sa illegal drug cultivation na may layuning maputol ang mga pinagmumulan ng supply ng marijuana sa rehiyon upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mamamayan ng Cordillera. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Isang 55 years old na lalaki na dating sumusuporta sa Communist Terrorist Group ang kusang sumuko sa mga tauhan ng 10 First Maneuver Company
RMFB 1 sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte at muling nanumpa ng katapatan sa pamahalaan. Police Master Sergeant Marvin J. Cromero sa balita. Matagumpay na isinagawa ng mga intel personnel ng 101st Maneuver Company RMFB-1 at iba pang unit ng PNP ang pagsuko at oath of allegiance ng isang residente ng Sitio, Kaisigan, Barangay Sakritan, Pinili, Ilocos Norte. Ang individual, isang 55 taong gulang na magsasaka, ay dating sumusuporta umano sa isang kilalang rebeldeng grupo mula 1981 hanggang 1983. Sa tulong ng barangay councilor, maayos na isinuko ng lalaki ang sarili sa mga otoridad. Ginanap ang panunumpa sa barangay Sakritan sa presensya ng interpersonal ng 101st Maneuver Company, Pinili Municipal Police Station at ibang pang-unit. Ayon sa ulat, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy ng kampanya upang hikayatin ang mga dating taga-suporta ng mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Cromero, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Master Sergeant Romero. Nagpakita ng kahandaan ng 202nd Maneuver Company nang agad nitong isinagawa ang evacuation operations para sa mga residente sa Solana, Cagayan. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Micheline Balad. Bilis na umalalay at nagbigay ng police assistance mga tauhan ng Landig Forward Operating Base ng 202nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 sa nagpapatuloy na evacuation operation sa Sitio Ipil, Barangay Bawan East, Solana, Cagayan, nito lamang ika-27 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Tiniyak ng mga kapulisan ang kaayusan, kaligtasan at maayos na paglikas ng mga residente. Katuwang ng Regional Mobile Force Battalion 2 sa isinagawang operasyon, ang Solana Police Station at Coast Guard District Northeastern Luzon na sama-samang nagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng banta sa komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang evacuation operation habang nananatiling stable at mapayapa ang sitwasyon sa lugar. Patuloy din ang pagbibigay ng assistance sa mga pamilyang lumilikas upang matiyak ang kanilang seguridad at pangangailangan. Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan habang nananatiling nakaalerto para sa anumang karagdagang pangangailangan ng mga residente. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Balyada. Arestado ang isang suspect sa ikinasang bypass operation sa Porac, Pampanga, kung saan nasabat ng mga operatiba ang mahigit sa 400,000 na halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Jilly Peña sa report. Arestado ang dalawang lalaki sa isang matagumpay na bypass operation ng Pampanga PNP na kung saan nasamsam ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Purok 6, Barangay Planas, Porac, Pampanga. Kinilala ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, ang mga naarestong suspect na sina alias Rico, 41 anyos, residente ng Barangay Planas, at alias Pau, 19 anyos, residente ng Barangay Halong, parehong mula sa bayan ng Porac. Kapwa silang walang trabaho at tinuturing na kabilang sa illegal drug activities sa nasabing lugar. Nasamsam mula sa mga suspect ang 7 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 60 grams at may standard drug price na aabot sa 408,000 pesos. Na-recover din ang 1,000 peso na mark money at ang 8,000 pesos na budol money, 500 pesos na cash, isang yellow sling bag at isang Yamaha NMAX. Dinala na sa Porac MPS ang mga naarestong individual para sa tamang disposisyon. Kasalukuyang inihahanda ng pulisya ang kasong isasampa laban sa mga suspect sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Pampanga PPO laban sa ilegal na droga upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Peña.
Tunghayan naman natin ang ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Humigit kumulang 130 gramo ng shabu ang nakumpiska ng pulis sa Iloilo City, kasabay ng pagkakadakip ng isang suspect bilang bahagi ng kanilang kampanya kontra iligal na droga. Patrolwoman Charmaine Balunsat magbabalita. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office, katuwang ang Iloilo City Police Station 1 Station Drug Enforcement Team, Special Weapons and Tactics Team ng Iloilo City Police Office at Regional Intelligence Unit 6 sa Barangay Magsaysay City Proper, Iloilo City, nito lamang ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Bungbong, 47 taong gulang, pansamantalang residente ng Iloilo City Proper at itinuturing na isang high-value individual. Na-recover mula sa arestado ang 13 heat-sealed sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 130 gramo na may estimated standard drug price na nagkakahalaga ng 884,000 pesos. Nakumpiska din ang bypass money at iba pang mga non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect para sa dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pagsisikap ng mga kapulisan sa buong Western Visayas na sugpuin ang iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Pinangunahan ng Carcar City Police ang matagumpay na pagpapatupad ng seguridad sa pagdiriwang ng ika-426 na Fiesta Celebration na nagtapos ng mapayapa at maayos sa kabila ng dagsa ng mga deboto at bisita. Ang balitang yan ay tinutukan ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Na naipatupad ng Carcar City Police Station, Cebu Police Provincial Office ang malawakang seguridad para sa pagdiriwang ng 426 Fiesta ni St. Catherine of Alexandria sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jewel M. Nicanor, hepe ng stasyon. Sa kabuuan ng selebrasyon, nagtalaga ang Carcar City Police Station ng pinakamalakas na puwersa upang bantayan ang nightly activities at iba't ibang programa ng LGU. Kabilang dito ang masinsinang crowd management, pagmonitor ng traffic, paglalagay ng checkpoints at pagpapatrolya sa pangunahing lugar ng aktibidad. Mahigpit din ang koordinasyon ng kapulisan sa lokal na pamahalaan, force multipliers at emergency response team upang masiguro ang kaayusan at daloy ng mga aktibidad. Nagbigay rin ng karagdagang suporta ang iba pang ahensya tulad ng BFP, AFP, RMFB-7 at 2nd PMFC personnel na nag-ambag sa kabuang seguridad at mabilisang pagtugon sa anumang pangangailangan sa lugar. Samantala, para sa seri ng mga banal na misa, nag-deploy ang PNP at RMFB-7 personnel sa St. Catherine of Alexandria's Church upang tulungan ang parish staff sa pag-assist na sa mga deboto. Tiniyak nila ang magiging maayos at ligtas ang pagpasok at paglabas ng mga mananampalataya lalo na sa mga oras ng mataas na daloy ng tao. Natapos ang buong selebrasyon ng mapayapa at walang naiulat na malaking insidente na isang patunay na mahusay ang implementasyon ng security plan, epektibong koordinasyon at dedikasyon ng lahat ng tauhang naglingkod. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Arestado ang 2 drug suspects sa ikinasang bypass operation ng Tacloban City Police kung saan nakumpiska ang hindi pa matukoy na dami ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cristel Palafox.
Arestado ng mga otoridad ang dalawang drug suspect sa ikinasang bypass operation sa Barangay 105 Suhi, Tacloban City. Bandang alas 9:32 ng umaga ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nakumpiska sa mga suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 9.1 gramo na nagkakalaga ng 61,880 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, isang unit ng caliber .38 revolver, 5 bala at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy na pinaiigting ng Tacloban City PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan tungo sa mas ligtas at drug-free na lipunan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matagumpay na nakumpiska ng mga operatiba sa Zamboanga del Sur ang nasa 34,000 na halaga ng ilegal na droga sa isang operasyon na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng suspect. Patrolwoman Luis Marie Conde sa report. Tinatayang 34,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang drug bypass operation ng Lapuyan Municipal Police Station. Katuwang ang RDEU Team Zamboanga del Sur sa koordinasyon ng PIDEA 9 sa Purok Dato, Lumok, Barangay Poblasyon, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Nito lamang ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospek na sina alias Tata, 53 anyos, lalaki may asawa at alias Alden, 34 anyos, may asawa, parehong fish pan caretakers at mga residente ng Purok 3, Barangay Bualan, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Nakumpiska sa mga sospek ang dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 piso, isang unit ng black Honda Click single motorcycle at iba pang non-drug evidence. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa eksaminasyon, samantalang ang mga sospek ay nasa pangangalaga ng Lapuyan MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon na ito ay isa na namang malaking tagumpay para sa hanay ng kapulisan sa kanilang walang humpay na kampanya laban sa mga sindikato ng droga at sa mga pagsupil ng mga high-value targets sa Western Mindanao. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.